warm up. So ito yung ginawa ko ngayon. Nagbisikleta ako mula sa bahay papunta dito sa start ng diversion road ng Magatas. Tapos lalakarin natin from here. Nadala-dala yung bike papunta doon sa dulo ng Kamanhak. So yan muna ang ating meeting sa umagang ito. Baka sa kalaunan ay jogging na. So ngayon, walking muna, walking. Alright, so ito na, sinimulan na natin ating paglalakad from the very start ng Magatas sa Diversion Road. Tapos matatapos ang paglalakad natin doon sa tip ng Magatas Diversion Road, which is sa Kamanhak na. So actually yung doon sa Kamanhak may continuation ng diversion road dyan hanggang doon sa Dawin. So hanggang doon lang tayo maglalakad at I guess ewan ko lang kung ilang minuto natin maglalakad ito. Ang video natin ay naka time lapse ito, no? Kasi medyo malayo-layo yon. Siguro malalakad natin ng mga almost 40 minutes. So eto na, maglalakad tayo. Medyo ang speed natin sa paglalakad ay nasa between 7 to 9 kilometers per hour ang paglalakad natin. So hindi masyadong mahina at basically sa mga beginners medyo matulin-tulin ng konti, ano, yung paglalakad natin. So first time ko to na lakarin ito. At ang ginawa ko ay binisikleta ko muna yung galing sa amin papunta dun sa dito nga sa starting point ng diversion road. At saka ito na, nilakad natin tapos tayo mag warm up. So nasa gilid tayo ng kalsada. Bit ko yung aking bisikleta, of course. Yan. So
tabayanan nyo yung paglalakad ko. May yan, mandaming at medyo yan maliwanag na ng konti. Nasa mga 5:25 ang time natin dito. So pwede nyo matingnan yung nasa mga gilid-gilid ng mga establishments ng kalsada. This is actually a 4-lane diversion road. Ayan, so ganda kasi makikita nyo yung Cuernos de Negros. Ayan, no? At ito yung isa sa mga establishments na dito na siguro magsasara tapos iibahin na. Ayan, yung Negros Changi noon. So mula nang magawa itong diversion road dito sa Magatas ay napakarami ng establishments dito. Yan, may apartment, may kainan, at mayroon ng mga ano yan, yung ukay-ukay. Yan, so ang laki, malaking bilhin. Tulad ito, yan, ukay-ukay yan, no? Yan, so hindi pa nga open kasi nga linggo, ewan ko lang kung mag-open ba yan mamaya. So pag nagta-timelapse pala tayo ay medyo walang sounds, di ba? So ito, so I tried this one. This is my first time ko itong maglakarin. Kaya nga I'm kind of like curious kung ilang minuto ko itong malalakad. At sabi ko na kanina, yung paglalakad ko ay hindi masyadong mahina at hindi naman masyadong matulin, subalit hindi masyadong pang beginner kasi medyo matulin ng konti. Ayan. So ang daming mga construction stores dito kasi nga mula nang mabuksan ito. Ayan, so at least yung mga tao dito nabiyayaan ng malaking karsada at ayun, nagtayuan kaagad ng mga business establishments, no? So meron na tayong dalawang gasolinahan dito na madadaanan natin. Meron na nga dito yung of course ito yung isang gasolinahan, tapos actually meron yan sa harapan niya. Sa harapan meron din. So ayan. At while we are walking, actually makikita natin yung mga bundok sa right side kasi ito nasa gilid ito actually ng Ukoy River. So yung sa right side dyan, sa interior part ay yung Ukoy River. At as a preventive measure, parang although hindi ito nilagyan ng tinatawag na bike lane, pero dito tayo sa pinakagilid, no? So yun ang, I guess, yung sinasabi nilang shouldering. Ayan. Tapos of course walkway yung isa, yung nasa itaas yan. Walkway yan, bali yan yung drainage ng diversion road na to. Ito. So continuous pa rin ang paglalakad natin. Yan, ang ganda ng Cuernos de Negros. So makikita nyo, ganda ng bundok namin dito. Inactive volcano actually. Yung Canlaon ay medyo nasa malayo yun, no? Nandun sa northern part ng Negros at medyo malayo-layo na yan dito sa amin sa Sibulan. So makikita nyo, ang dami pang mga kasagingan, kakahoyan dito. Pero probably in the long run, yan, tila nyo, no, makikita nyo may undergoing construction dyan. So kalaunan makikita natin ang kalsada ito ay mapupuno ito ng mga buildings kasi nga this is suited for business kasi nasa talagang kalsada. So yung mga may-ari ng mga lupa dito, for sure may mga plano, okay, para sa kanilang ikabubuhay. So yan, tingnan nyo, may mga malaking truck, kaya as a preventive measure talagang nasa gilid tayo
Kasi baka ma-side sweep tayo. Yan. So again, this is a time lapse. And yun na, kasi medyo malayo, tataas ng mabuti yung video natin pag hindi tayo nag time lapse, kaya ito ginawa natin, no? Yan. So medyo marami-rami na ang mga sasakyan, although it's a Sunday, so di natin alam kung saan papuntang iba. So ang tinatahak natin ngayon ay ito na yung Magatas, no? Tapos yun nga, sa dulo nito, yun yung intersection na ng Magatas, Kamanhak, Valencia, Diversion Road. Yun yung intersection. So dun tayo hihinto sa intersection. Yan. So daming buses pa, dami pa mga lupain dito na bakante. So ang maganda dito, kung may lupa ka dito, yung view ng mountain ranges ng Sibulan, makikita nyo dyan sa gilid. At yun nga, may marami na mga construction dito tulad niya, no? Napakalaki ng area dito. Ewan ko lang kung most likely yan dyan, no? Sa gilid siguro mga manufacturing building yan siguro, napakalapad. So we used to go there inside. Yan, pumapasok kami dyan noon kasi yung mga apo ko yan, doon yung daan papasok. Tapos dinadala ko dun sa Ukoy River talaga, dun sa ilalim. So medyo halfway na siguro tayo. Yan, halfway na tayo sa kataasan ng Magatas, Kamanhak Road. At dito may kainan na, may kantahan sa gilid. At napakarami ng mga mga business establishments, ano? Yan, kita nyo sa gilid sa kanan. Tapos may mga ayusan na mga sasakyan. Yan, tulad nyan, no? Mga ayusan ng mga sasakyan. So medyo maluwang yung area kasi nga diversion. So mga sakahan yung mga nasa gilid ng mga lupain, mga sakahan, kanyugan, yan. So dito banda, dito yung may nagtitinda ng mga ayan, tuwing hapon, makakain. At huminto tayo ng konti dito, huminto tayo ng bahagya, yan. So kasi nga medyo uminom tayo ng kape bago tayo umalis, at yung kape para sa akin ay isang parang diuretic. So nagwiwis tayo at ito, it just took me around mga yan, so it just took me around ilang segundo at lakad na naman. Yan. So dito banda walang mga edipisyo kasi nga yan puro kakahuyan, pero may mga bahay-bahay yan sa loob, di lang makita kasi may mga tanim dito sa harapan ng karsada. So nasa mga looban yung mga bahay. Ito. Yan. So lakad muna tayo, lakad.
So eto, medyo malapit-lapit na tayo dun sa dulo. Kasi dito banda actually, nung mga 1 year ago, actually matagal itong na-open dito sa dulo dito kasi may mga problema pa sa mga owners ng mga lupa dito. So ito, dito banda yung medyo may yan yung sa right side, bakanting lupain yan. Yan, bakanting lupain dyan. So mga stockpile yan ng kuan noon, mga sand and gravel. At ito, malapit na talaga tayo sa tip ng diversion road, which is going to be dito yan sa yan may Bandamanga, kasi may running event tayo sa umaga nito, at dito talaga sa intersection yan. So makikita nyo marami ng sasakyan dito kasi nga intersection yan, at dito yung end ng 10 kilometers. So yan, end of the Magatas Kamanak diversion road yan. So nandito tayo tumayo. So kung dediretso tayo dyan, kasi intersection yun, no? Maganda sana kung may drone tayo para makita yung kuan yan. Yung dediretso dyan ay yun, papunta na yan talaga dun sa south. So papunta talaga yan sa south yan. So hanggang dito na lang tayo, kasi nga ang ating point is para malakad muna natin yung length, no, yung kataasan ng Magatas Kamanak diversion road. So ito yan, yung mga marshals para sa running event, 10 kilometers ito. So babalikan muna natin yung kuan kaya dito. So this is the place where we frequent with my granddaughter noon dyan. Alam niya, no? Diyan kami nagsa-standby para mag-bike. Kasi nga before, yan, close pa yan dyan. Yung nakita nyo kanina, may mga Bandamanga, no? Close pa yon, kaya dito ko lang dumadaan pa noon. At ito yung isa sa mga vacant area, yung mga nilalagyan ng mga sand and gravel. Dito kami nagsa-standby, tapos tumitingin kami dyan sa bundok. So mga 2 years ago, yan, dito kami palagi. So ngayon open na dyan, kaya ayun, dami ng sasakyan. So this is again Magatas diversion road yan. So galing yan sa Sibulan, tapos yung dito pa kanan yan, papunta na yung Dawin, punta doon. So from here, magbisikleta na tayo pa uwi. So yun ang nagawa ko this morning, galing dun sa start ng diversion road ng Magatas papunta dito sa Kamanak. Nilakad lang natin, tapos papauwi na tayo mag-bike. Bye bye, thank you for watching. So itong pauwi ko na pagbibisikleta ay nasa mga 3 kilometers din papunta dun sa amin. Ito, shortcut tayo. May daan dito sa right side. Tingnan nyo yung daanan, no? Rough road yan, tapos may mga bahay-bahay sa gilid, tapos lulusot yan dun sa isang barangay road, Tubtubon to Kamanak. Tapos liliko tayo sa left side, at ayun, papunta yan. So medyo maraming mga kakahuyan, kamanggahan. So rural pa ang area, hindi pa masyadong urbanized ito, pero hindi aabot ng mga 5 taon mau-urbanize na yan dito. Yan, so lusot na tayo dito sa barangay road ng Tubtubon, Magatas. Turning left tayo. Yan, turning left. Ito yung Tubtubon, Magatas. Yan, Magatas Road. Mula sa Tubtubon, lulusot yan sa Kamanak. O mula Kamanak, lulusot sa Tubtubon.
So nag-time lapse din tayo kasi medyo malayo-layo din to, mga nasa mga 2.5 to 3 kilometers ang bibisikletahin natin. Ito. So antabayan na lang ating pagpa-jack